Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Napabalikwas ako ng bangon nang makita ko ang oras sa side table ko. 3:30 na pala ng hapon. Halos isang araw na pala akong tulog kaya halos manakit na ang buong katawan ko. Bumangon ako at parang zombie na dumiretso sa loob ng banyo para maligo. Nang matapos ay nagtapis lang ako ng towel sa katawan at ibinalot ko lang ng isa pang towel ang basang buhok ko. At lumabas para pumunta ng kusina para kumain. Ayos lang sa akin na ganitong itsura ko dahil ako lang namang mag-isa dito at lahat ng mga kasama ko ay mamayang gabi pa magsisi-uwi. Halos wala na palang stock sa cabinet, pati sa ref ay puro tubig na lang. Kailangan ko na pala talagang lumabas ng bahay at baka kalbuhin na ako ng mga kasama ko dito sa bahay. Sila pa naman ang nagbibigay ng budget dito at ako ang taga-grocery at namamahala dito sa loob ng bahay. Dahil katwira naman nila, ako lang lagi ang naiiwan dito at kailangan ko rin naman daw masikatan ng araw. Taong multo pa ang tawag sa akin ng mga pasaway dahil mukha na raw akong papel sa kaputlaan. Langhiya. Pero ayos lang kasi hindi ako naglalabas ng pera. Natatawa na lamang ako sa aking isipan. Magkakape at tinapay na lang muna ako para magkalaman ng sikmura ko bago ako pumunta sa hypermarket. Habang umunguya ng tinapay ay napapaisip ako sa aking buhay. Sa edad kong 27, ako lang nagbuhay sa sarili ko. Sa edad na 10 ay maaga akong naulila. Dahil sa isang aksidente ay nawalan ako ng magulang. Parehas silang teacher at nag-iisang anak lang ako. Ang pensyon ng aking mga magulang ang tumulong sa akin kaya ako nabuhay hanggang sa mag-21 ako. Meron ako mga kamag-anak na sakim sa pera, kaya halos wala rin akong ituring na kamag-anak. Kahit mag-isa akong tumira sa bahay namin, ay kinaya ko ang lahat at nagpakatatag. Pinilit ko din na makapagtapos ng pag-aaral kahit mag-isa lang ako. Ibinenta ko na lang ang bahay at lupa ng magulang ko dahil ayoko nang tumira sa lugar na iyon. Dahil sa mga kamag-anak kong mga mukhang pera na makakapal ang mukha na kahit kailan ay walang naitulong sa akin, pero kung umastay akala mo'y kung sino. Dahil sa kanila, kaya naging matapang at palaban ako. Wala akong pakialam kung mga matatanda sila sa akin at nagmumukha akong walang paggalang sa kanila. Nagtapos ako sa kursong journalism dahil na rin sa pagiging scholarship ko kaya napagaan sa akin ang pag-aaral. Nagtatrabaho ako bilang crew sa isang fast food chain. Kahit pa monthly ako nakakatanggap ng pension, natutunan ko ang magtipid. Sa awa ng Diyos na iraos ko lahat-lahat. Kaya matapos kong mag-aral ay ibinenta ko na ang bahay at lupa. Matapos noon ay nagdesisyon ako na lumuwas ng Maynila para sa panibagong buhay ko. Kung saan-saan ako nangupahan noon at medyo nahirapan din ako na mag-adjust sa mga bagay-bagay. Sa unang trabaho ay naging secretary ako sa maliit na kumpanya. Inabot din ako ng 3 taon hanggang sa magsawa ako dahil pakiramdam ko hindi ito para sa akin. Noong panahon na iyon ay nagsusulat na ako. Mahilig ako magsulat ng mga romance kahit na hindi ko pa nararanasang magka-jowa man lang. Inspired lang ako sa mga movies at nababasa kong books. Hanggang sa nag-apply ako sa isang company bilang writer. Hindi ko aasahan na mabilis akong matanggap at ang mga gawang sulat ko ay naipublish din. Kaya hanggang ngayon ay pagiging writer ng mga romance novels, ako nabubuhay. Sa bahay na ito sa tulong ni Mika. Siya ang nagyaya sa akin tumira para may makasama siya. Noong panahong naghahanap ako ng bagong mauupahan, siya ang may-ari nito. Hanggang sa madagdagan kami at naging 6 sa bahay na ito. Si Mika na miyembro ng NBI. Hindi mo akalain na taga-NBI ito sa taglay nitong kagandahan. Pwede na nga itong maging model at artista. Si Tanya, isang napakagandang single mother. Isa siyang nurse at hindi mo din aakalaing may anak na ito dahil napaka-sexy nito kahit simple lang manamit.
Si Lian na isang waiter. Anak mayaman ito katulad ni Mika pero pinili pa rin mamasukan. Gustong magpakahirap sa buhay kahit may sarili silang kumpanya. Sobrang tapang nito at palaban. Halos madalas napapaaway. Madalas sila ang partner sa mga kalokohan. Ako, si Mika at Lian ang matatanda sa bahay. Si Grace na isang businesswoman, isang maganda at mahinhin na may landiding taglay sa katawan. Isang tao lang naman ang matagal na nitong pinapangarap. Si Lester, na kuya ni Mika. Si Hannah ang pinakabunso sa grupo, sa edad na 22. Para itong Maria Clara sa pananamit nung panahon na makilala namin ito. Idagdag pa ang sobrang malaki at makapal nitong antipara sa muka na halos sumakop na sa maliit nitong mukha. Inayusan namin ito at nagmukhang diwata sa kagandahan. At syempre ako, sobrang ganda. Hala nga naman magpapatalo ako. Yun lang. Umikot pa akong muli sa harap ng salamin para tingnan ang itsura ko. White, plain t-shirt at maong short ang suot ko at naka-slipper na black. Naglagay lang ako ng konting pulbos, eyebrows at lip tint para magmukhang tao naman ako. Isinukbit ko na din ang maliit na shoulder bag na may laman na wallet at cellphone. Nang makalabas ng bahay ay naglakad pa ako dahil wala namang sakayan sa village na ito. Pero na lang kung may sarili kang sasakyan. Nang makalabas ay mabilis agad ako nakakita ng taxi at pinara ito. Bumaba na ako sa isang sikat na mall. Habang naglalakad ako ay napapansin ko na may mga napapalingong mga tao banda sa akin. Kaya agad akong lumingon sa likuran ko pero wala namang kakaibang napansin. Kaya dinadma ko na lang at magliliwaliw muna ako dahil ilang linggo na ata akong hindi lumalabas ng bahay. Pumasok ako sa isang boutique store at tumingin-tingin ng magagandang dress. Napapalaki ang mga mata ko sa mga price at napapailing na lang. Hanggang sa tingin lang talaga ako dahil hindi naman ako bumibili ng ganoong kamahal. Trip ko lang talagang tumingin. Lumabas ako at nakita ko naman ang mga jewelry. Trip ko ulit pumasok. Oh, ang ganda naman ito. Mahina akong sambit. Isa yung necklace na may pendant na letter A sa gitna. Kumikinang pa ito dahil sa blue na kulay nito. Pagtingin ko sa presyo ay halos mapamura ako. 259,000 pesos. Napapailing na lang ako sa aking pagkakayo ko at nang tumayo ako ng tuwid ay may matigas akong naramdaman sa aking likuran. Ramdam ko pa ang hininga nito sa aking batok. Pakiramdam ko, nag-slow motion ang lahat. Agad din akong nakabawi kaya mabilis ako napalingon sa kung sino man ang mapangahas na nasa likuran ko. Isa lamang malaking tao ang naglalakad papunta sa counter at kinakausap ng dalawang staff na para pang kilig na kilig ang dalawang babae. Napatingin ako sa itsura ng malahiganteng tao. Naka-brown leather jacket ito at black pants at white Nike shoes. Hindi ko makita ang mukha nito dahil nakatalikod sa akin. Kaya inismiran ko na lang at baka tamang hinala lang ako na may umamoy sa bato ko. Lumabas na ako at naglakad para pumunta sa hypermarket. Napapansin ko ulit ang mga tao na napapalingon sa likuran ko. Kadalasan pa nga mga babaeng kilig na kilig. Kala mo nakakita ng artista. Napapalingon tuloy ako pero wala naman. Mga haliparot lang ata. Bulong ko sa sarili at pumasok na sa loob ng hypermarket at kumuha ng malaking cart. Una akong pumunta sa mga fresh meat. Sunod naman ang isda, mga gulay at marami pang iba. Halos mapuno na nga ang cart ko kakadampot ng mga junk food. Di bale, hindi naman sa akin ang pera. Napangisi pa ako. Nag-ikot pa ako para sa mga personal needs ko. Nakita ko ang mga sanitary napkin at ang malas lang dahil sa pinakatuktok pa naka-display. Bala ko pa namang kumuha ng 3 pack. Nagpalingali nga pa ako kung merong mga stuff pero wala talaga. Kaya no choice ako kundi tumingkayad na lang. Habang nakataas ang kanang kamay ay napapataas din ang damit ko at nakikita ang tiyan ko. Hirap talagang maging maliit. May isang malaking braso ang biglang sumulpot sa uluhan ko at naramdaman ko din ang mainit na katawan sa likuran ko. Walang habas itong kumuha ng 5 pack ng napkin gamit ang isang kamay nito at inilagay sa cart ko. Napanganga na lang ako sa gulat at tangkang lilingunin siya pero mabilis pa sa kidlat itong naglakad at dumiretso ng lakad. Para akong natulala sa mga pangyayari. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kabutihang taglay nito.
Dumiretso na ako sa counter at mabilis naman akong natapos. Iniwan ko rin muna sa mga staff ang pinamili ko dahil marami-rami din iyon at kailangan ko nang kumain dahil nagwawala na ang mga bulate sa tiyan ko. Pumasok ako sa medyo mamahaling restaurant. Minsan ko lang naman i-treat ang sarili ko kaya agora na. Sa pinakadulo ako umupo at humarap sa may dingding. Kaya talagang wala akong makitang tao sa harap ko dahil nakatalikod ako sa kanila. Naramdaman ko din na may umupo sa likuran ko pero hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon para lumingon dito. Agad naman lumapit sa akin ang waiter at kinuhang order ko. Narinig ko rin ang in-order ng nasa likuran ko. Parang gusto ko tuloy lumingon dito dahil sa baritono nitong boses. Napaka-monly pero pinigilan kong aking sarili. Kaya kinuha ko na lang ang phone ko at napangisi ako sa sunod-sunod na tunog mula sa messenger. May chismis pala, nahuli pa ako. Sa GC namin ito sa bahay. Pinindot ko ang video ko para makita silang lahat. Pero si Lian lang ang sumagot. "Oh, ano nangyari sa'yo?" Bungad ko. Kaasar talaga. No choice ako kundi pirmahan na lang ang kontrata. Busangot na sabi nito. "Anong kontrata yan?" "Lintik kasing lalaki yun eh. Dahil sa kanya, muntik pa ako mawala ng trabaho. And worst pa, pinapirma niya ako nang hindi ko agad binabasa." Sabay tampal sa noon nito. Naguguluhan ako sa mga pinagsasasabi ni Lian. "Paki-elaborate mo nga lahat. Hindi kita gets." Magsasalita pa sana ito nang dumating ang order ko. Ninitian ko na lang ang waiter at umalis na. Nasapa ko kasi sa mukha ang customer namin. Paano ba naman mukhang manyak? Panay ang kindat? Nagulat ako dahil may narinig akong tumawa sa likuran ko pero dadma ako. Oh, tapos? Halos ayoko munang galawin ang pagkain ko dahil chismis is life. Yun pala, kakilala ng boss namin si Manyak. Aba, ang ending, ako pa naging masama. Ngayon, may pinapapirma sa akin na kontrata ang boss ko para daw wala ng alitan. Halos gusto ko na mag-super saiyan nun. Pag hindi ko daw yun pipirmahan, ay tatanggalin niya ako. Eh di pumirma na lang ako. Kanina ko lang nalaman na yung pinirmahan ko ay hindi makatarungan. Ano bang nakalagay? Gagawin niya akong maid in 3 months at sasahod ako ng 1 milyon. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Pero pag hindi ko tinapos ang kontrata, ako naman magbabayad ng 5 million sa kanya. Masama ang loob na sabi nito. May ganyan palang kontrata? Kakaiba siya. Lalo tuloy nagdilim ang mukha ni Lian. Alam mo Lian, grab mo na yan. Mabilis na lang ang takbo ng araw ngayon. At least in 3 months, magkaka 1 million ka na. Napangisi pa ako. Pasabi nga dyan sa boss mo, baka pwede pa mag-apply ng katulong. Kahit tagalaban ng brief niya ng 1 taon. Basta 1 milyon na sahod. Abnormal kong sabi dito. Shit! Malakas na mura sa likuran ko na ikinagulat ko ng husto. Sino naman kasama mo nagmumura, Aryan? Pati pala si Lian ay narinig iyon. Ha? Wala akong kasama. Tingnan mo naman ako, kakain pa lang. Sabay subo ng pagkain. Himala ata't lumabas ka ng lungga mo, Aryan. Ganyan dapat. Paaraw din minsan. Para ka ng white lady sa kaputian. Oh, ba't sa akin naman napuntang usapan? Ikaw itong problemado, di ba? Ngumunguya pa ako na nagsasalita. Parang nilamukos ulit ang mukha nito. Mamaya na nga lang pag-uwi ko. Oh, sige na. Para makakain ng mga bulate ko sa tiyan. Natatawa kong sagot at pinatay ng video ko. Itunoon ko na lang ang pansin sa kinakain ko at naramdaman ko sa likuran ko na tumayo ito. Tsak, tapos na itong kumain. Mabilis akong natapos kumain dahil na rin sa gutom. Tinawag ko na rin ang waiter para magbayad. Lumapit naman ito. Yes po, ma'am? Yung bills po? Ma'am, bayad na po kanina pa ng boyfriend mo. Sagot nito. What? Naguguluhang tanong ko dito. Sinong boyfriend? Ako lang naman mag-isang pumunta dito at kumain. Nagtataka at nalito naman ang waiter sa akin. Pero ma'am, sabi niya ay girlfriend ka niya. Kala ko nga po'y magkaaway kayo dahil magkatalikudan po kayo habang kumakain. Magalang na sabi nito. Ha? Teka lang. Sige po ma'am at marami pa po akong gagawin. At bigla itong tumalikod para bang takot na magsalita. Naguguluhan man ay bumalik na ako sa pinag-iwanan ko ng mga pinamili ko. Tinulungan naman ako ng isang staff na lalaki at panay-ngisi na napapatingin sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin dahil gusto ko nang sumakay at umuwi.
Sakto naman na may taxi na nakaparada at agad kami lumapit. Nilagay na din ng staff ang pinamili ko sa likuran ng taxi at binigyan ko siya ng tea pero tinanggihan nito at nagpasalamat na lamang ako. Mabilis din ako nakauwi at bumaba sa harap ng bahay namin. Nagising ako ng medyo masakit ang ulo. Paano ba naman ay halos 2:00 na ng madaling araw nang matapos kami sa kwentuhan at inuman ng mga kaibigan ko. Si Lian ay magsisimula ng magtrabaho bilang kasambahay sa pangalang Drake. Si Tanya naman na isang nurse ay kinuhang personal nurse ng isang mayamang lumpo. Ang nagrekomenda ay ang kanyang boss na si Lester na kapatid ni Mika. Kaya 4 na lamang kami dito sa bahay. Si Mika naman ay sobrang busy sa pagiging alagad ng batas. Uuwi lang dito pag matutulog o kung minsan ay sa mansyon ng pamilya nito. Ganon din naman si Grace. Uuwi lang ito ng weekend sa kanyang tiyuhin sa Cavite. Malapit kasi dito ang coffee shop na business nito. Si Hana naman ay umagang umalis at hapon na rin kung umuwi dahil teacher ito sa preschool. Kaya ito ngayon, lulugulugong bumangon para pumasok sa banyo at maligo. Nang makalabas ay pumunta ako ng kitchen at naghandang gumawa ng sandwich at nagtimpla ng kape. Habang umunguya ay may narinig akong malakas na kalabog sa labas ng bahay. Nagtataka ako kaya mabilis ko na inubos ang pagkain at nilagay sa lababo ang hugasin ko. Agad akong lumabas ng pinto at inilibot ang mga mata. Ganoon na lamang ang gulat ko nang may mga taong nagbubuhat ng mga kahon at kagamitan papasok sa tabi ng bahay namin. May bago na pala kaming kapitbahay. Bulong ko sa sarili. Dahil sa pagiging chismoso ko ay naglakad pa ako at gusto ko kasing makita kung sino-sinong pamilya sila. Ganoon na lamang ang gulat ko nang may isang lalaking nakahubad ang damit at may tattoo sa likod nito. May buhat itong malaking kahon habang binababa sa harap ng pintuan nito. Napatitig at napangangako sa kalakihan ng katawan nito. Bawat galaw nito ay natutulala ako. Ang mga muscles nito ay pumuputok sa laki, para bang kay sarap lumambitin. Ano kayang pakiramdam ang mahawakan ng isang mala-Adonis na katawan nito? Mas lalo pa ako napanganga nang bigla itong humarap sa akin. Shocks, Lord, totoo ba ito? Bulong ko sa sarili habang pinagmamasdan ng kagwapuhan nito. Mukha kasi itong pang Hollywood star, sabayan pa ng abs nitong kay sarap kagatin. Para itong nagulat sa akin at maya-maya pa'y biglang ngumiti. Naglakad din ito palapit sa akin kaya bigla kong nastatwa. Habang lumalapit kasi ito ay hindi nangiti kundi nakangisi na. Bigla akong nangilabot kaya agad-agad ako nagtatakbo papasok sana sa loob ng bahay. Pero huli na dahil humawak ito sa akin braso. Pakiramdam ko tuloy para kong nakuryente. Sandali miss! Tawag nito sa akin ay kinatigas ng katawan ko. Pati pala boss nito'y kay sarap pakinggan. Marahan ako napalingon dito at halos mapatalon ang puso ko sa paraan ng pagkakatitig nito. Bakit? Nautal pa ako. Gusto ko magpakilala bilang bagong kapitbahay mo. Parang mapang-akit nitong pagkakasabi. Ha? Ano, Aryan? Bingi lang? Sigaw ng aking isipan. Bumitaw muna ito sa akin kaya napahinga ako ng maluwag. I'm Alex Sugar. 34 years old. Handsome, single and ready to mingle. Sabay kindat nito sa akin. Shocks, ibang klase pala ang kayabangan nito. I'm Arya. Nabitin ang pagpapakilala ko nang sumabat ito. I know, baby. Nakatitig nitong sabi sa akin na ikinangangako. Teka, kilala mo ko? Takang tanong ko pero mas nagtaka ako nang tawagin niya akong baby. Pakiramdam ko nagwala ang mga egg cells ko sa katawan. Sa kagandahan mo na iyan, makikilala ka talaga, Aryan. Parang musika sa pandinig ang pagkakasambit nito sa aking pangalan. Naramdaman ko ang pamumula ng aking magkabilang pisngi. Ganun ba? Napayuko ako dahil hindi ko na nakakayanan ng paraan ng pagtitig nito. Are you okay, baby? Nabigla ako sa tanong nito kaya agad na nakaisip ng pagsibat sa harap nito. May gagawin pa kasi ako. Busy kasi akong tao eh. Kaya mauna ako sa'yo. Nice to meet you. Sabay talikod at walang lingon-lingon na kung dumiretso sa harap ng aming pintuan at agad na binuksan ko iyon. Nang makapasok ay napasandal ako sa pintuan at huminga ng malalim. My gosh, ibang klaseng kagapuhan naman ng taong yun. Bulalas ko habang napahawak sa akin dibdib na halos nagtatambulan na.
Matapos akong maligo ay nagbihis lamang ako ng sobrang iksi na short na halos makita na ang singit at sandong puti. Sanay ako sa ganitong suot lalo na't hindi naman ako lumalabas ng bahay. Nagpunta ako sa kusina at magsisimula na ako magluto para sa tanghalian. Nagsaing muna ako gamit ang rice cooker. Ang naisip ko naman na uulamin ay sinigang na baboy. Dadamihan ko na lang ang pagkakaluto para umabot pa hanggang dinner. Habang nagpapalambot ng karne ng baboy ay nagsisimula na ako mag-ready para hiwain ang mga gulay. Napatingin ako sa aking iniluluto at ganoon na lang ang gulat ko nang wala na pala ang apoy. Ubos na ang gasol. Pag minamalas ka nga naman. Salita ko sa hangin. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinext ang nagdi-deliver ng gasol. Nag-reply naman agad ito sa akin ng okay. Kaya habang naghihintay ay tinapos ko na lamang ang paghihiwa para sa lulutuin ko. Makalipas ng 10 minuto ay may nag-doorbell. Tsak, si Baldo na iyon, ang delivery boy ng gasol. Pagbukas ko ng pintuan ay malaking katawan na nakita ko na ipinagtaka ko. Kaya naman nang mapatingala ako sa kung sino man iyon ay ganoon na lang ang gulat ko. Si Alex, ang bagong kapitbahay ko. Nakatingin ito sa akin na salubong ang mga kilay. Bumaba ang tingin nito mula sa aking dibdib hanggang sa aking mga hita, pabalik sa aking dibdib at napatagal ang pagtitig nito na aking ikinaasiwa. Anong ginagawa mo dito? Kabadong tanong ko. Hindi ko kinakaya ang tinginan nito sa aking katawan. Ganyan ka bang humarap sa tao? Halos ipakita mo ng katawan mo. Prangka nitong pagkakasabi na aking ikinapula ng muka. O ba't, ano bang ginagawa mo dito? Singhal ko dito. Tabi, at ipapasok ko ito. Sabi nito na nakabusangot pa rin ang pagmumuka. Halos manlaki ang mata ko dahil buhat na nito ang tangke ng gasol. Kaya binuksan ko ng malaki ang pintuan at pinapasok ko ito. Dara-diretso naman itong pumasok sa kusina na para bang feel at home. Napalingon naman ako sa labas at nakita ko sa may gate si Baldo na para bang nahihiya at nakatungo. Pumasok na lang ako sa kusina para tingnan ang ginagawa ni Alex. Mabilis naman itong nakabit ang tangke na para bang sanay na. Tumayo ito at bit-bit ang walang laman na tangke ay tumingin ito sa akin. Tingin na mula ulo hanggang paa. Lumabas naman agad ito at sumunod ako para magbayad kay Baldo. Bayad ko, Baldo. Nakangiti ako dito habang iniaabot ang bayad dito. Binayaran na ni Bossing. Sabay tingin ito kay Alex. Ha? Bayad na nga, diba? Kaya sige na, alis na. Sigaw nito kay Baldo na agad ay pinaandar ang sidecar nito. Ako na may napangangan na lang sa pagsigaw nito kay Baldo. Bakit mo naman binayaran? Kunot no kung tanong. Pwede bang pumasok ka na? Alam mo naman na ganyan ang suot mo. Gusto mo pang tumambay dito sa labas? Galit na sagot nito na ikinawindang ko. Ano bang problema mo? Wala itong sagot bagkus ay hinawakan ako sa braso at pumasok sa loob ng bahay. Kahit naiinis na ako sa taong ito ay pinilit ko pa rin ang kumalma. Agad ako napapiksi sa pagkakahawak nito sa aking braso. Oh, itong pera para sa bayad ko. Inabot ko sa kanya ang hawak kong pera pero ito'y tinitigan lang. No need. Sabay tingin ito sa akin at eto na naman ang pagkakatitig nitong nakakatunaw. Pero mo iyan. Pamimilit ko dito. Okay, dahil mapilit ka, makikikain na lang ako. Yun ang gusto kong bayad. Sakto, nagluluto ka naman ata. Okay, sagot ko na lang kahit nakakabigla ito. Pumasok na ako sa kusina para masimula na ang pagkakaluto. Nakita ko naman si Alex na pumunta ng sala at nanood ng TV. Feel at home talaga si Kumag. Makalipas ang 1 oras ay natapos din ako kaya inihanda ko na ang mga plato at baso para sa aming lunch. Tinawag ko na ito dahil mukhang enjoy ito sa pinapanood. Kain na tayo, Alex. Pinatay nito ang TV at tumayo na. Habang lumalapit ito'y nakatitig sa akin. Parang gusto tuloy magrambulan ng aking dibdib. Habang kumakain kami, napapansin ko na malakas itong kumain. Maganang-magana ito na parabang nasasarapan sa niluto ko. Halos masimot ang kanin dahil sa lakas nitong kumain. Wala naman kaming imikan habang kumakain. Nang matapos ay napadighay pa ito sabay ngisi sa akin. I can't believe this. Sobrang sarap mo pala magluto. Pwedeng-pwede na. Nakangiti nitong pagkakasabi sa akin. Ako naman na halos mabulunan sa iniinom kong tubig. Hindi naman ako ipinanganak kahapon para hindi magets ang tinutukoy nito. Ngumiti na lang ako dito.
Dahil nakakain ka na, baka gusto mo nang umuwi. Pagtataboy ko dito, hindi ko na kasi kinakaya ang presensya nito. Pinapaalis mo na ba ako? Tanong nito na nakakunot ang noo. Hindi naman. Kuwan kasi, baka busy kang tao at baka may gagawin ka pa. Ganun din kasi ako, marami pang gagawin. Malusot kong tugon. Okay, sige mauna na ako. Pero make sure na huwag ka magsusuot ng ganyang kasuotan na halos labas na lahat. Seryoso nitong sabi na ikinanguso ko. Huwag kang nakanguso at baka mahalikan kita dyan. Halos pulahan ang buong mukha ko sa pagkakasabi nito. Mabuti na lamang ay tumayo na ito at palabas na ng pinto nang tumigil ito na magsalita. Be a good girl, baby. Sabay kindat sa akin at lumabas na ng tuluyan. Ako naman na halos panawan ng ulirat sa kilig. Sabayan pa ng malakas na kabog ng aking dibdib. Shit, na malagkit. Pag-ibig na ba ito? Kinagabihan ay nag-ready na ako sa sala para sa aking pagsusulat. Nakapatong ang aking laptop sa glass table habang ako'y nakasalampak na nakaupo sa mabalahibong carpet na binili pa ni Lian sa Germany. Paborito ko ang ganitong pwesto. Sa kanang bahagi, tabi ng laptop ay ang notebook at ballpen. Kailangan ko iyon para sa notes ko. Sa kaliwa naman ang cellphone ko. Nasa unahan ang kapeng barako na kailangan ng sistema ko. Narinig ko ang pagkalusko sa pintuan. Tsak ay parating na ang iba kong mga kaibigan. Hindi ko na kailangan silang lingunin kung sino sila dahil kabisado ko na ang oras ng kanilang pag-uwi. Good evening, At Arian. Boses ni Hana. Kumain ka na dyan, Hana. Sabi ko na abala sa pagtipan ng keyboard. Anong ulam natin? Tortang talong. Hindi ko ba nagsabaw, ate? Friday ngayon na. Napahinto ako sa aking ginagawa at umangat ang paningin kay Hana na ngayon ay nakatapat sa akin. Sa boss nito ay halatang nagtataka. Naubos kasi kanina kaya yun na lang niluto ko. Umuwi ba sa ate Mika? Si Grace? Hindi uuwi si Mika. Si Grace, tsak dadaanan pa ang kanyang Prince Charming. Di mo ko tinirahan ng ulam? Bukas na lang ipagluluto ko kayo na masarap. May nakikain kasi, nagulat na lang ako, taubang kaldero. Sabi ko at humarap muli sa aking laptop. Hindi to nagsalita at lumakad palayo sa akin kaya nakafocus ako ngayon sa pagtitipas sa aking keyboard. Naramdaman ko na lamang na may umupo sa akin tabi. Masarap pa din ang luto mo. Napakunot ang akin noo nang magsalita sa tabi ko si Hana na ngayon ay kumakain. Pinatong nito ang dalang plato at baso sa glass table. Bakit ka dito kumain? Wala lang, gusto ko lang na may kasama. Sabi nito na punong-puno ng kanin ang bibig. Inilapag pa nito sa table ang pinakamalaki nitong eyeglasses na umaabot sa kalahating mukha nito. Hindi na ako umimik at itinuon na lamang ang pansin sa aking ginagawa. Narinig ko pang kinuha ni Hana ang remote control ng TV at nagsimulang manood ito. Ako naman ay natutuwa dahil isang chapter na lamang ang aking gagawin at patapos na ako sa aking isinusulat. Excited na ako para i-publish ang aking libro. Pinasok ko na rin sa ilang application ang gawang mga stories ko. Nakakatuwa nga at mas marami pa nagbabasa sa apps. Kahit na pay to read ang mga iyon ay marami pa ring nakasubaybay. Kailangan ko ng kumayod ng husto dahil marami pa akong pangarap na hindi ko pa masimulang makuha. Kahit single at sarili lang ang iniisip ay kailangan ko pa ng maraming pera dahil money is life nga. Yes! Masayang napapaunat ang aking likuran dahil tapos na rin ang 2 buwan kong paghihirap sa paggawa ng kwento. Tapos ka na, te? Napalingon ako kay Hana na ngayon ay tapos na palang kumain at nakatingin sa akin. Oo, pwede na akong hindi magpuyat ngayon. Napangisi ako. Excited na akong mabasa yan. Katatapos ko lang basahin yung huling books mo eh. Masayang sabi nito habang inaayos ang salamin sa muka. Ay, salamat Hana. Sa lahat ng mga kaibigan natin, ikaw lang ang pinakamatyaga kong fan. Sabay hagikhi ko. Oo, tama kayo. Si Hana lang ang mahilig magbasa ng mga fiction. Teacher ito pero mahilig magbasa. Ang ibang mga kaibigan namin ay tamad sa mga ganito. Pinupwersa ko pang mag-download ng application para lang may supporters ako. Si Mika na hindi talaga maasahan sa ganitong hilig. Mas gusto nito ang manood ng mga action film. Si Lia naman na puro kaartehan sa katawan ang gusto nito. Gusto nito manood ng mga make-ups kaya nadadamay na rin ako sa kaartehan nito at kakikayan. Hindi ko lang masundan ang pag-window shopping nito. Pasa ko sa ganyan, pero na lang kung libre niya na madalas naman talaga na nanlilibre ito.
Si Grace naman ay masyadong nahihibang kay Lester. Ayaw daw niyang magambala ang pagmamahal sa iba, kundi sa lalaking iyon lang na para namang timang sa pagkamanhid. Ate Aryan, may sasabihin ako. Para nag-aalangan nitong sabi, ano yun? Gusto ko sa akong kunin bilang magbabantay sa isa kong estudyante. Magbabantay? Teacher ka, hindi babysitter. Nagtataka ko ng tanong. Si Angel, yung paborito kong estudyante, nakikiusap sa akin na kung pwede ako na lamang daw mag-alaga sa kanya bago siya kunin ang kanyang magulang na nasa ibang bansa. Siya ba yung tumatawag sa'yo ng mama? Oo, siya nga. Magkano ba? Ano magkano ba? Nakatingin ito ng may pagtataka. Abay, mag-aalaga ka ng bata. Natural, babayaran ka. Ikaw naman, huwag mo sabihin libre. Tinaasan ko ito ng kilay. Ha? Hindi ko pa alam. Hindi ko kasi naisip yun. Sa akin lang, gusto ko kasi siyang makasama bago siya umuwi ng England. Talaga lang ha? Tinitigan ko si Hannah. Bigla itong napayuko at namula. Naningkit ang mga mata ko dahil pakiramdam ko'y meron pang ibang dahilan. May gwapo ba dun? Ha? Napaangat ito ng tingin sa akin at mas lalo pang namula ang maganda nitong mukha. Uy, nagbo-blush ka. So may gwapo dun. Crush mo ba? Panunodyo ko. Gusto ko itong umamin sa akin. Kung nandito lang si Mika ay baka mabilis itong mapaamin. Magaling kasi ang babaeng iyon. Akala mo yung manghuhula.